Alam mo ba, hindi lahat ng laban kailangan ng lakas. Minsan, isang tahimik na salita lang, kayang baguhin ang takbo ng puso ng isang tao. Sa panahon ngayon, madalas puro ingay, puro pagpapakitang gilas. Pero ang totoo, hindi mo kailangang ipilit ang sarili para mapansin. Minsan, sapat na ang tamang salita sinabi sa tamang paraan. Ang damdamin ng tao ay parang tubig. Kaya nitong umagos, umapaw o huminahon. Depende kung paano mo ito hahawakan. Kaya kung nararamdaman mong lumalayo siya o parang nawawala na yung spark, baka hindi mo kailangan maghabol. Baka kailangan mo lang magsalita ng may puso, ng may paggalang, ng may lalim. Dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 salita na kayang magpabago ng feelings ng isang tao, mga simpleng linya, pero may halong tapang, karunungan, at stoic na pananaw. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa Aral Mula sa Stoicism, kung saan ang bawat salita ay may lalim at bawat emosyon ay may aral. Word number 1. Alam mo, sa panahon ngayon, bihira na yung taong marunong makinig. Lahat gustong magsalita, gustong marinig, gustong ipaliwanag kung bakit sila tama. Pero kakaunti lang ang tahimik na handang umupo, tumingin sa mata mo, at sabihing, naiintindihan kita. Ang simpleng salitang yan, minsan mas malambing pa kaysa sa mahal kita. Kasi hindi lang siya tungkol sa pag-ibig, tungkol siya sa pag-unawa. Parang yakap na hindi mo kailangang ibigay gamit ang kamay. Yakap na dumidiretso sa isip at puso ng taong hirap ng magpaliwanag. Sa Stoic philosophy, tinuturo na ang tunay na empathy ay hindi tungkol sa pag-iyak kasama ng iba, kundi sa kakayahang lumampas sa sarili mong emosyon para maramdaman mo ang sa kanila. Kalmado ka, pero nakikiramdam. Tahimik ka, pero totoo. Karamihan sa tao, gusto lang maglabas ng saloobin. Hindi nila hinihingi ang solusyon, gusto lang nilang maramdaman na may nakakaintindi. At kapag nasabi mo ang salitang naiintindihan kita, para kang nagbibigay ng pahinga sa kaluluwa ng isang taong pagod na pagod na. Word number 2, kasi minsan, hindi naman natin kailangan ng sagot. Kailangan lang natin ng kasama sa katahimikan. Isang taong hindi tatakbo kapag hindi mo kayang magsalita. Isang taong marunong umintindi kahit walang paliwanag. Pero tandaan mo, huwag mong gamitin ang salitang ito bilang teknik. Hindi ito pambihag ng puso, ito ay paalala ng pagkatao. Dahil sa Stoicism, ang intensyon ang bumubuo ng halaga ng salita mo. Kung hindi ito totoo, mas mabuting manahimik ka. Kaya kung gusto mong mapalapit sa isang tao, hindi lang romantically kundi sa kahit anong koneksyon, matuto kang makinig ng walang panghuhusga. Sabihin mo lang, naiintindihan kita, at ipakita mo sa kilos mo na totoo yung sinabi mo. Dahil sa huli, ang pag-unawa ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong love confession. Dahil yung mga salitang galing sa puso, hindi mo kailangang ulitin para maramdaman. Alam mo, minsan hindi natin kailangan ng taong magaling magsalita. Ang kailangan lang natin, yung maramdaman nating hindi tayo mag-isa. At yung simpleng salitang, andito lang ako. Minsan, yun na mismo ang pinakamatibay na yakap na walang halik. Walang drama pero totoo. Hindi mo kailangang gumawa ng engrandeng bagay para iparamdam na mahal mo ang isang tao. Minsan, sapat na yung tahimik mong presensya. Yung hindi mo siya pinipilit magsalita, pero alam niyang pwede siyang magpahinga sa presensya mo. Sa Stoic philosophy, sinasabi na ang tunay na lakas ay yung pananatiling kalmado sa gitna ng gulo. Hindi mo kailangang ayusin lahat. Hindi mo kailangang maging bayani. Minsan, ang pinakamatapang na bagay na pwede mong gawin ay manatili, kahit hindi mo alam kung paano mo siya matutulungan. Yung simpleng pagtahimik mo habang umiiyak siya, yung pakikinig mo kahit paulit-ulit ang kwento, yung hindi mo siya tinitingnan bilang problema, kundi bilang tao, yan ang klase ng suporta na hindi kayang tumbasan ng kahit anong I love you. Kasi sa panahon ngayon, madali lang sabihing, nandito ako, pero mahirap patunayan kapag wala ng saya, kapag may tampo, kapag may distansya. Kaya kung sasabihin mo, tong mga salitang ito, sabihin mo, dahil gusto mong manatili, hindi dahil kailangan mo siyang makuha. Dahil ang stoic na pagmamahal ay hindi maingay. Tahimik lang, pero buo. Hindi nangangako,
pero consistent. Hindi sigaw, pero ramdam. Kaya kung may taong mahalaga sa'yo, huwag mong hintayin na humingi siya ng tulong bago mo iparamdam na andyan ka. Minsan, yung simpleng presensyang hindi umaalis yon, ang pinakamatinding mensaheng pwedeng marinig ng pusong pagod. Dahil sa huli, ang salitang andito lang ako ay hindi sigaw, pero ramdam. At sa mundong puno ng ingay, ang tahimik mong presensya yon ang musika ng kalma at tanda ng tunay na malasakit. Word number 3, salamat. Ang salamat simpleng salita, pero malalim ang kapangyarihan. Kailan mo huling sinabi ito? Hindi dahil kailangan, kundi dahil totoo mong naramdaman? Sa Stoic view, ang pasasalamat ay paraan ng pagbalik sa kasalukuyan, paalala na sapat na ang meron ka. At ang tao sa harap mo ay hindi mo dapat balewalain. Ang salamat ay hindi lang mabuting asal. Isa itong tahimik na anyo ng pag-ibig. Dahil ang taong marunong magpasalamat, marunong din magmahal. Word number 4. Anong naiisip mo? Madalas nating marinig ang tanong na ito, pero bihirang tanungin ng may tunay na malasakit. Ang simpleng, anong naiisip mo? Ay hindi lang curiosity. Isa itong paraan ng pag-aalaga. Sa mundo kung saan lahat gustong marinig, kakaunti lang ang marunong makinig. At sa Stoic philosophy, ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa pag-unawa, hindi sa panghuhusga. Kaya't kapag tinanong mo ito ng may respeto at katahimikan, binubuksan mo ang pinto para sa emosyonal na koneksyon. Hindi mo kailangang solusyonan ang gulo niya dahil minsan, sapat ng may taong nakikinig. At doon, nagiging ligtas kang sandalan sa gitna ng ingay ng mundo. Word number 5. Mahalaga ka. Sa panahon ngayon, maraming tao ang nakangiti pero pagod na sa loob. Kaya kapag sinabi mong mahalaga ka, huwag mong basta sambitin iparamdam mo. Ayon sa mga Stoic, bawat tao ay may likas na halaga hindi dahil sa galing niya o sa kung anong meron siya, kundi dahil siya ay buhay. At kapag narinig ng isang taong matagal nang hindi pinahahalagahan ang mga salitang ito, kaya nitong paghilumin ang mga sugat na hindi nakikita. Hindi ito pambobola, hindi rin ito drama, ito ay pagkilala sa pagkatao. Kapag sinabi mong mahalaga ka, pinapaalala mong may puwang pa siya sa mundo at may saysay pa ang paghinga niya. Ang salitang mahalaga ka ay hindi lamang pangsuyo, ito ay pag-asa para sa mga taong unti-unti nang nakakalimot sa sarili nilang halaga. Word number 6. Pasensya na. Maraming relasyon ang nasisira hindi dahil sa malaking kasalanan, kundi dahil walang nagsabing, pasensya na. Sa paningin ng isang Stoic, ang tunay na tapang ay hindi lang nasa pagdepensa ng sarili, kundi sa kakayahang umamin kapag nagkamali. Ang pasensya na ay hindi tanda ng kahinaan, ito ay lakas na nagmumula sa kababaang loob. Dahil minsan, ang mga pader sa pagitan ng dalawang tao, hindi kailangan ng sermon para bumagsak minsan. Isang tapat na paghingi lang ng tawad ang sapat. At kapag natutunan mong magsabi ng pasensya na ng tao sa puso, hindi lang iba ang napapatawad mo pati sarili mo. Doon mo mararamdaman ang katahimikan na hindi kayang ibigay ng kahit anong pride. Ang paghingi ng tawad ay hindi kabawasan ng dangal, kundi patunay ng kabuuan dahil ang taong marunong yumuko, siya rin ang marunong tumayo ng buo. Word number 7. Piliin mo ako. Ang salitang piliin mo ako ay madalas ituring na kahinaan, pero sa totoo, ito'y isa sa pinakamalakas na pagpapahayag ng tapang. Dahil sa likod ng mga salitang yan, may pusong handang mahalin, kahit alam niyang pwedeng hindi siya piliin pabalik. Para sa isang Stoic, ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi desperasyon, ito ay katapatan. Ito ang lakas na nagsasabing, narito ako, totoo ako, at hindi ko kailangang manipulahin ang tadhana para ipaglaban kung ano ang nararamdaman ko. Ang piliin mo ako ay hindi utos, hindi pagsusumamo, isa itong paanyaya. Isang matatag na paraan ng pagsasabing, kung hindi mo ako pipiliin, ayos lang. Ang mahalaga, pinili kong maging totoo. At doon mo mararamdaman ang kalayaan. Dahil minsan, ang pinakamatapang na paraan ng pagmamahal ay ang hindi pagpilit. Ang tapang ng pag-ibig ay nasusukat sa kakayahang magsabi ng totoo,
kahit walang kasiguraduhan. Dahil ang puso na marunong tumanggap ng resulta, iyon ang tunay na malaya. Ang 7 salitang ito ay hindi mahika. Wala silang kapangyarihang baguhin ang tao sa isang iglap. Pero kaya nilang baguhin kung paano ka nakikita ng mundo. Dahil sa likod ng bawat salitang, naiintindihan kita, andito lang ako, o mahalaga ka. May mensaheng mas malalim pa sa tunog. Ito ay paggalang, pagkalinga, at pagkatao. Sa mundong puno ng ingay at pagpapa-impress, piliin mong magsalita ng may puso. Dahil sa stoic na pananaw, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa dami ng salitang binibitawan, kundi sa bigat ng katotohanang dala nito. Tandaan mo, ang kalmadong tinig ng katotohanan ay mas tumatagal kaysa sa malalakas na sigaw ng pagpapanggap. Kaya kapag nagsalita ka, siguraduhin mula sa kalinawan, hindi sa emosyon, mula sa pag-unawa. Hindi lahat ng tahimik ay walang dating. Minsan, ang marunong sa salita, siya ring marunong magmahal. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Aral. Mula sa Stoicism, kung saan pinag-uusapan natin ang lalim ng emosyon, disiplina, at karunungan ng isip. Pindutin mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na video tungkol sa Stoic mindset, relasyon, at totoong kalakasan ng loob. At gusto kong marinig ang sagot mo aling salita sa 7 ito ang gusto mong marinig mula sa tamang tao. I-comment mo sa baba at baka iyon na mismo ang salitang makapagpabago ng araw ng iba. Ito ang aral mula sa Stoicism kung saan natutunan mong magsalita ng may puso at manahimik ng may kapayapaan.